Isang milyonaryong lalaki ang nahulog sa pag-ibig at nabuntis ang isang babaeng nakatira sa kalsada. Lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala ay nagtawanan at pinagtawanan siya, ngunit ang kanyang natuklasan tungkol sa babae ay nag-iwan sa lahat ng lubos na pagkabigla. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy-tuloy tayo. Malamig at maulap ang umaga sa abalang lungsod ng Maynila. Unti-unting napupuno ang mga kalye ng distritong pampinansyal ng mga taong nagmamadali, mga ehekutibo na may mga malet at tunog ng mga takong na tumitimo sa bangketa. Sa gitna nila, kitang-kita ang figura ni Marco Villanueva, isang matangkad at kaakit-akit na lalaki na mga 35 taong gulang, nakasuot ng perpektong designer na Amerikana at cashmere na coat na nagproprotekta sa kanya mula sa malamig na hangin. Si Marco ay naglalakad ng matatag patungo sa nakamamanghang gusali ng Bangko Internasyonal, kung saan siya ang Executive Vice President. Ang isip niya ay nasa mahalagang pulong na gaganapin niya ngayong umaga kasama ang mga dayuhang mamumuhunan, mentally inaalala ang mga numero at estratehiya na kanyang ipapakita. Gayunpaman, may isang hindi pangkaraniwang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon at inilayo siya sa kanyang mga iniisip. Sa kanto ng kalye, nakadukot sa pader ng isang gusali, nakita niya ang isang batang babae. Ang kanyang damit ay gastado at marumi, ang kanyang magusot na buhok ay bahagyang nagtatago ng kanyang mukha. Nanginginig siya ng halata, niyayakap ang sarili sa pagtatangkang labanan ang lamig. Ang imahe ay lubhang kabaliktaran sa kapaligiran ng luho at karangyaan ng distritong pampinansyal. Tumigil si Marco, nagulat sa tila tusok ng awa na kanyang naramdaman. May isang bagay sa nanginginig na figura ng babae na lubos na nakakaantig sa kanya. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, lumapit siya sa kanya. "Pasensya na po, binibini," sabi niya ng mahinahon. "Ayos lang po ba kayo?" Ang babae ay tumingala, na nagpapakita ng mga makislap na berdeng mata na tila hindi angkop sa kanyang pagod at maruming mukha. Sandali, si Marco ay natigilan, nabighani sa intensidad ng titig na yon. "Ayos lang ako," bulong niya, na may tinig na, sa kabila ng kanyang kitang sitwasyon, ay tunog edukado at mahinhin. "Salamat sa pagtatanong." Si Marco ay nag-atubiling sandali, ngunit pagkatapos, nang biglaan, hinubad niya ang kanyang cashmere na coat at iniabot ito sa kanya. "Pakiusap, kunin mo ito." Napakaginaw para manatiling walang coat. Ang babae ay tumingin sa kanya nang may pagkagulat at isang kislap ng ibang bagay kuryosidad. "Paghanga? Hindi ko matatanggap yan," sabi niya, bagamat ang kanyang mga mata ay nagpapahamak sa kanyang pagnanais na maramdaman ang init ng coat. "Ipilit ko," sabi ni Marco na may mabait na ngiti. "Mayroon akong isa pang coat sa opisina. Mas kailangan mo ito kaysa sa akin ngayon." Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, ang babae ay iniunat ang kanyang nanginginig na kamay at kinuha ang coat. "Salamat," bulong niya, binabalot ang sarili sa damit. "Napakabait mo." Tumango si Marco, na hindi maipaliwanag ang kasiyahang naramdaman sa pagtingin sa babaeng nakabalot sa kanyang coat. "Ingat ka," sabi niya, bago nagpatuloy sa kanyang daan patungong bangko. Gayunpaman, habang siya ay papalayo, hindi niya mapigilang lumingon pa ng isang beses. Sa kanyang pagkagulat, nakatingin din sa kanya ang babae, na may hindi maipaliwanag na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo ng sandali, at naramdaman ni Marco ang isang kakaibang koneksyon, na parang kababaliwan lamang siya ng isang makabuluhang sandali nang hindi nauunawaan kung bakit. Ikiniling niya ang kanyang ulo upang linawin ang kanyang mga iniisip. Pumasok si Marco sa bangko, hindi alam na ang maikling pagtatagpong iyon ay nagbabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Samantala, ang babae, na ang pangalan ay Jasmine Reyes, pinagmasdan ang figura ni Marco na nawala sa gitna ng maraming tao. Sa nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hinawakan ang mamahaling coat, inaamoy ang pabango nito, at nararamdaman ang lambot ng tela sa kanyang balat. Si Jasmine ay hindi kung sino ang kanyang pinapakita. Sa ilalim ng panlabas na anyo ng kahirapan at kawalan, nakatago ang isa sa mga pinakamayamang tagapagmana sa Pilipinas. Nag-iisang anak ng mga Reyes, may-ari ng isang imperyo ng negosyo, si Jasmine ay nagpasyang magsagawa ng isang panlipunang eksperimento na namumuhay sa mga kalye upang maunawaan ang realidad ng mga hindi gaanong pinalad. Ang nagsimula bilang isang proyektong 1 linggo ay umabot na sa 1 buwan. Natuklasan ni Jasmine ang isang bagong mundo, puno ng kahirapan, ngunit pati na rin ng purong pagkatao na hindi pa niya naranasan sa kanyang bulanang pribilehiyo.
At ngayon, ang pagtatagpong ito sa mapagbigay na estranghero ay lubos na nakaantig sa kanya. Sa kanyang isang buwan sa kalye, walang sinuman ang nagtrato sa kanya nang may gayong kabaitan at paggalang. Ang imahe ng mainit na mata ni Marco at ang kanyang tunay na ngiti ay nanatili sa kanyang isipan. Si Jasmine ay dahan-dahang tumayo, nakabalot pa rin sa coat. Alam niyang ang kanyang eksperimento ay naghihingalo na. Sa madaling panahon ay kailangan na niyang bumalik sa kanyang buhay ng luho at responsibilidad. Ngunit may nagbago sa kanya. At ang pagbabagong iyon ay may pangalan at mukha, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanyang coat nang hindi nag-isip ng 2 beses. Na may bagong determinasyon sa kanyang tingin, si Jasmine ay nagsimulang maglakad. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang pasalamatan ang lalaking ito sa kanyang kabutihan. At marahil, sa proseso, matukoy kung ang koneksyong iyon na kanyang naramdaman ay higit pa sa simpleng sandali ng kabaitan sa pagitan ng mga estranghero. Sa kanyang opisina sa huling palapag ng Bangko Internasyonal, si Marco ay sinusubukang mag-concentrate sa mga dokumentong nasa harap niya, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik sa babaeng may berdeng mata. Bakit hindi niya matigil ang pag-iisip tungkol sa kanya? May isang bagay sa kanyang tingin, isang kombinasyon ng kahinaan at lakas, na nakakaintriga sa kanya. Ginoong Villanueva, ang boses ng kanyang assistant, ay nag-alis sa kanya sa kanyang mga iniisip. Ang mga mamumuhunan ay nandito na para sa pulong. Si Marco ay tumango, na iniayos ang kanyang sarili sa kanyang upuan at hinatak ang kanyang kurbata. Oras na upang bumalik sa realidad ng negosyo at pananalapi. Gayunpaman, habang siya ay papunta sa bulwagan ng pulong, hindi niya mapigilang isipin kung makikita niya muli ang misteryosong babaeng iyon. Ang hindi alam ni Marco ay ang tadhana ay may ibang plano para sa kanya at kay Jasmine. Ang kanilang mga landas ay nakatakdang magsama muli, at kapag nangyari yon, ang kanilang mga buhay ay magbabago magpakailanman. Ang pulong kasama ang mga mamumuhunan ay naganap ng walang problema. Ipinakita ni Marco ang mga proyekto ng bangko nang may karaniwang kahusayan at profesionalismo na nagawang mahanga ang mga dumalo sa kanyang pamamahala ng mga numero at sa kanyang estratehikong pananaw. Gayunpaman, sa mga sandali ng katahimikan, ang kanyang isipan ay hindi maiiwasang bumabalik sa eksena ng umagang iyon. Sa pagtatapos ng araw, habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit upang umuwi, napagtanto ni Marco na kinalimutan niya ang coat na kanyang ibinigay. Ngumiti siya sa kanyang sarili, na nag-iisip na ito ay ginagamit para sa isang mabuting layunin. Umalis siya sa bangko at nagtungo sa kanyang kotse, isang mamahaling sports car na nakaparada sa ilalim ng lupa. Habang nagmamaneho siya patungo sa kanyang penthouse sa eksklusibong district ng Makati, hindi maiwasan ni Marco na isipin kung gaano kahiwaga ang kanyang araw. Sa isang banda, nakapagpasara siya ng isa sa mga pinakamahalagang kasunduan sa kanyang karera. Sa kabilang banda, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang isang estranghero na nakita niya sa loob ng ilang minuto lamang. Pagdating niya sa kanyang building, binati siya ng bantay pinto na may pagyuko. "Magandang gabi po, Ginoong Villanueva. Ayos lang po ba ang lahat?" "Ramon, ayos lang ang lahat," sagot ni Marco nang nag-isip. "Magandang gabi." Sa kanyang apartment, si Marco ay naglagay ng whiskey at lumabas sa terasa. Mula roon, nakikita niya ang mga ilaw ng lungsod na nakaunat hanggang sa abot ng kanyang paningin. Karaniwan, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at kasiyahan. Nagtrabaho siya ng husto upang makarating sa kinatatayuan niya, na nagtatayo ng kanyang kayamanan mula sa wala. Gayunpaman, nang gabing iyon, habang tinitignan niya ang lungsod, si Marco ay nakaramdam ng pagkaabalahan. Nasaan na kaya siya ngayon? Ligtas kaya siya? Mainit. Ikiniling niya ang kanyang ulo, sinusubukang iwaksi ang mga iniisip na yon. Katawa-tawa ang mag-alala ng labis para sa isang estranghero. Bukas ay panibagong araw, at malamang na makakalimutan niya ang lahat ng ito. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Kinabukasan, si Jasmine ay gumising ng maaga sa maliit na hostel kung saan siya nananatili. Napagpasyahan niyang oras na upang bumalik sa kanyang normal na buhay, ngunit bago iyon, mayroon siyang isang misyon. Hanapin ang lalaki ng coat at ibalik ang kanyang mapagbigay na regalo. Nagbihis siya ng malinis na damit na kanyang tinago sa isang backpack, na muling nagbabalik sa Jasmine Reyes na kilala ng mundo, elegante, mahinhin, at kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, may isang bagay na nagbago sa loob niya. Ang kanyang isang buwan sa kalye at ang pagtatagpo kay Marco ay nag-iwan ng malalim na baka sa kanya.
Dala-dala ang maingat na nakatuping coat, si Jasmine ay nagtungo sa distritong pampinansyal. Hindi niya eksaktong alam kung paano niya mahahanap si Marco, ngunit determinado siyang subukan. Samantala, dumating si Marco sa bangko, ang kanyang isipan ay nag-iisip pa rin tungkol sa mga pangyayari noong nakaraang araw. Siya ay lubos na nakalublob sa kanyang mga iniisip na halos bumangga siya sa isang eleganteng dalaga na nakatayo sa harap ng pasukan ng bangko. Paumanhin, bulong niya tumitingin. At pagkatapos, ang mundo ay tila tumigil. Sa harap niya ay ang parehong babaeng may berdeng mata noong nakaraang araw, ngunit ganap na nagbago. Hindi na siya nakasuot ng maruming at gastadong damit, kundi isang eleganteng bestido at designer na sapatos. Ang kanyang buhok, dating magusot, ay ngayon ay bumabagsak sa malambot na alon sa kanyang mga balikat. "Ikaw nga," sabi ni Marco, nagulat. Si Jasmine ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang halo ng nerbiyos at kasabikan. "Ako nga. Pumunta ako para ibalik ito sa'yo," sabi niya na iniabot ang coat sa kanya. Kinuha ni Marco ang coat ng mekanikal, hindi maalis ang kanyang tingin sa kanya. "Hindi ko naiintindihan," sa wakas ay nagawa niyang sabihin. "Ito ay isang mahabang kwento," sagot ni Jasmine. "Marahil ay maaari tayong magkape at ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo." Si Marco ay tumingin sa kanyang relo. Mayroon siyang mahalagang pulong sa loob ng kalahating oras, ngunit sa sandaling iyon, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagtuklas sa misteryo ng babaeng ito. "Siyempre," sabi niya, ngumingiti. "May kilala akong magandang lugar malapit dito." Habang naglalakad sila ng magkasama patungo sa kapihan, hindi maiwasan ni Marco na tumingin ng palihim kay Jasmine. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit nakakaramdam siya na ang kanyang buhay ay malapit ng mag-iba? Ang hindi alam ng dalawa ay ang kapeng iyon ay magmamarka ng simula ng isang kwentong magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang kwento ng pag-ibig, mga lihim, at mga pagtuklas na magdadala sa kanila upang pagdudahan ang lahat ng kanilang alam tungkol sa kanilang sarili at sa mundong nakapaligid sa kanila. Habang sila ay nakaupo sa isang liblib na mesa ng eleganteng kapihan, si Marco at Jasmine ay nagtinginan, bawat isa ay sinusubukang basahin ang isa't isa. Ang amoy ng sariwang kape ay pumuno sa hangin, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay mararamdaman. Kaya, nagsimula si Marco, na binabali ang katahimikan, "Sino ka ba talaga?" Si Jasmine ay huminga ng malalim. "Ito na ang sandali ng katotohanan. Ang pangalan ko ay Jasmine Reyes," sabi niya, maingat na inoobserbahan ang reaksyon ni Marco. "At ako nga ang Jasmine Reyes na yon." Ang mga mata ni Marco ay lumaking mabuti nang makilala ang pangalan. Ang mga Reyes ay halos royalty sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. "Pero paano? Bakit ka li?" "Nasa kalye," kinumpleto ni Jasmine na may malungkot na ngiti. "Komplikado nga. Tingnan mo, isang buwan na ang nakalipas, nagpa siya akong maglunsad ng isang eksperimento," sa madaling sabi. "Gusto kong maunawaan kung paano talaga nabubuhay ang mga taong hindi gaanong pinalad. Kaya iniwan ko ang aking buhay ng luho at namuhay sa kalye." Pinakinggan siya ni Marco na may halong pagkamangha at paghanga. "Iyan ay kamangha-mangha," sabi niya sa wakas. "Ngunit mapanganib din, bakit mo ilalagay sa panganib ang iyong sarili ng ganoon?" Nagkibit balikat si Jasmine. "Buong buhay ko ay namuhay sa isang bula ng pribilehiyo. Gusto kong makita ang tunay na mundo, maunawaan ang tunay na problema ng mga tao. At dapat kong sabihin na ito ay isang karanasang nagbago ng aking buhay. At pagkatapos dumating ako at sinira ang iyong eksperimento," sabi ni Marco na may baluktot ng ngiti. Tumawa si Jasmine, isang tunog na nagpalundag sa puso ni Marco. "Hindi mo ito sinira," sabi niya ng mahinahon. "Sa katunayan, ikaw ang pinakamabuting bahagi ng buong karanasan. Ang iyong pagkilos ng kabutihan iyon ang pinaka-tunay na naranasan ko sa mahabang panahon." Nagtagpo ang kanilang mga tingin at sa isang saglit, ang mundo ay tila nawala sa paligid nila. May hindi maikakailan na koneksyon sa pagitan nila, isang bagay na lampas sa hindi pangkaraniwang pagkakataon ng kanilang pagtatagpo. "Ako," nagsimula si Marco, ngunit naputol ng tunog ng kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at kumunot ng noo. Paumanhin mula sa bangko ito. "Kailangan kong sagutin." Habang tumayo si Marco upang sagutin ang tawag, pinagmasdan siya ni Jasmine, na nakakaramdam ng magkahalong emosyon. Sa isang banda, nakaramdam siya ng ginhawa na naging matapat tungkol sa kanyang pagkakakilanlan.
Sa kabilang banda, natatakot siya na ang pahayag na ito ay magbabago sa paraan na tinitingnan siya ni Marco. Nang bumalik si Marco sa mesa, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Pasensya na, Jasmine. May emerhensya sa bangko. Kailangan kong umalis. Sabi ni Jasmine, sinusubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Siyempre, naintindihan ko. Tinatawag ka ng tungkulin. Si Marco ay tumingin sa kanya na may halong pagkabigo at pananabik. Jasmine, gusto kong ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Maaari ba tayong magkita muli? Marahil kumain ng hapunan ngayong gabi. Ang mukha ni Jasmine ay nagliwanag sa isang ngiti. Gusto ko yon. Nagpalitan sila ng numero at nagmadali si Marco na umalis, hindi bago huling tumingin kay Jasmine. Pinagmasdan niya siyang umalis, ang kanyang puso ay tumitibok sa isang emosyon na hindi pa niya naramdaman sa mahabang panahon. Nang gabing iyon, sa isa sa mga pinaka-eksklusibong restaurant sa Maynila, si Marco ay kinakabahang naghihintay sa pagdating ni Jasmine. Nagreserba siya ng isang pribadong mesa na may tanawin sa lungsod, gusto niyang mahanga siya. Gayunpaman, isang bahagi niya ay nagtataka kung ito ba ay talagang kinakailangan sa isang tulad ni Jasmine Reyes. Nang dumating siya, si Marco ay nawalan ng hininga. Si Jasmine ay nagningning sa isang itim na bestido na nagpapatampok sa kanyang payat na figura. Ang kanyang buhok ay bumabagsak sa malambot na alon sa kanyang mga balikat at ang kanyang berdeng mata ay kumikinang sa pananabik. Ang ganda mo, sabi ni Marco, marahang hinahagkan ang kanyang pisngi. Si Jasmine ay namula ng bahagya. Salamat. Maganda rin ang itsura mo. Naupo sila at umorder, nahulog sa isang madali at natural na pag-uusap. Nag-usat sila tungkol sa kanilang mga trabaho, mga hilig, mga pangarap. Ikinuwento ni Marco kung paano niya itinayo ang kanyang karera mula sa wala, nilalabanan ang mga pagkiling sa uri sa mundo ng pananalapi. Ibinahagi ni Jasmine ang kanyang mga alalahanin tungkol sa hinaharap ng pamilyang negosyo at ang kanyang hangaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa mundo. Habang umuusad ang gabi, kapwa nila napagtanto na may malalim na koneksyon sa pagitan nila, isang bagay na lagpas sa pisikal na atraksyon o mutual na interes. Para bang magkakilala sila ng buong buhay, na parang nakikilala ng kanilang mga kaluluwa ang isa't isa. Alam mo, sabi ni Jasmine habang tinitikman nila ang dessert, hindi ko inasahan na ang aking maliit na eksperimento ay magdadala sa akin sa pagkilala sa isang tulad mo. Si Marco ay ngumiti, kinuha ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. At hindi ko inasahan na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay magbabago sa aking buhay sa ganitong paraan. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, puno ng emosyon at pangako. Ngunit sa sandaling tila dadalhin sila ng sandali sa isang halik, ang telepono ni Jasmine ay tumunog ng paulit-ulit. Na may pasensya na mukha, tiningnan ni Jasmine ang screen. Ang kanyang ekspresyon ay kaagad na nagbago sa pag-aalala. Pasensya na, kailangan kong sagutin ito. Ang tatay ko. Tumango si Marco, pinagmamasdan kung paano tumayo si Jasmine upang sagutin ang tawag ng pribado. Habang naghihintay, hindi niya mapigilang makaramdam ng pangamba. Ano ang magiging kahulugan ng realidad ng kanilang magkahiwalay na mundo para sa kanila? Nang bumalik si Jasmine, ang kanyang mukha ay namumutla at tensyonado. Marco, pasensya na, pero kailangan kong umalis. May emerhensyang pampamilya na nangyari. Ayos lang ba ang lahat? Tanong ni Marco, tumayo na may pag-aalala. Umiling si Jasmine. Hindi ko alam. Hindi nagbigay ng detalye ang tatay ko, pero mukhang lubhang na balisa. Kailangan kong umuwi agad. Siyempre, sabi ni Marco. Ihatid na kita. Hindi na kailangan, nagsimula si Jasmine, ngunit marahang pinigilan siya ni Marco. Pilit ko. Hindi ako magiging panatag kung hindi ko alam na ligtas kang nakauwi. Si Jasmine ay tumingin sa kanya ng may pasasalamat at tumango. Habang nagmamadali silang umalis sa restaurant, hindi maiwasan ni Marco na isipin kung gaano kabilis magbago ang buhay. Sa loob ng kulang 48 oras, pumasok ang babaeng ito sa kanyang buhay at hindi na niya maiisip ang hinaharap na wala siya. Ang bayahe sa kotse ni Marco ay tensyonado at tahimik. Si Jasmine ay tumitingin sa labas ng bintana, nawala sa kanyang mga iniisip, habang si Marco ay nagbibigay ng nag-aalalang tingin sa kanyang direksyon. Nang dumating sila sa nakakamangha na mansyon ng mga Reyes, si Jasmine ay bumaling sa kanya. Salamat sa lahat, Marco. Ang gabing ito ay espesyal. Para sa akin din, sagot niya, kinukuha ang kanyang kamay. Jasmine,
Alam kong kailangan mong harapin ang anumang nangyayari ngayon, pero maaari ba tayong magkita muli? Si Jasmine ay ngumiti sa kabila ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Gugustuhin ko iyon. Tatawagan kita sa lalong madaling panahon, ipinangangako ko. Sa huling pagpiga sa kamay, si Jasmine ay lumabas ng kotse at nagmadali patungo sa pasukan ng mansyon. Pinagmasdan siya ni Marco hanggang sa mawala siya sa loob, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong pag-asa at pag-aalala. Habang nagmamaneho siya pabalik sa kanyang apartment, hindi maiwasan ni Marco na isipin si Jasmine at ang kakaibang serye ng mga pangyayari na nagbigkis sa kanila. Naramdaman niyang nasa bingit siya ng isang malaking bagay, isang bagay na maaaring magbago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit naramdaman din niya ang lumalaking pagkabalisa, na parang ang tadhana ay malapit nang subukin ang bagong nabuo na ugnayan na ito. Ang hindi alam ni Marco ay sa loob ng mansyon ng mga Reyes, may nangyayaring krisis na nagbabanta hindi lamang sa kanilang umuusbong na relasyon ni Jasmine, kundi pati na rin sa hinaharap ng dalawang pamilya. Inilagay ng tadhana ang isang serye ng mga pangyayari na susubok sa kanilang pag-ibig, katapatan, at pinakamalalim na mga halaga. Sa malawak na aklatan ng mansyon ng mga Reyes, natagpuan ni Jasmine ang kanyang ama, si Ricardo Reyes, na balisa na naglalakad ng pabalik-balik. Ang kanyang ina, si Maricel, ay nakaupo sa isang silya na may maputla at nag-aalalang mukha. Tatay, nanay, ano ang nangyayari? Tanong ni Jasmine, ang kanyang puso ay tibok ng may pagkabalisa. Si Ricardo ay tumigil at tumingin sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakahalong takot at determinasyon. Jasmine, anak, maupo ka muna. Kailangan nating pag-usapan ang isang napakaseryosong bagay. Si Jasmine ay umupo sa tabi ng kanyang ina, na kaagad na kinuha ang kanyang kamay, mahigpit na pinipiga ito. Ang kumpanya ay may problema, nagsimula si Ricardo, ang kanyang boses ay tensyonado. Malalaking problema. Natuklasan namin na ang isa sa aming pangunahing kasosyo ay ilang taon nang nag-imbak ng pondo. Ang mga pagkalugi ay astronomiko. Si Jasmine ay nakaramdam na parang gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Pero paano ito posible? Hindi ba tayo may regular na pag-audit? Tumango si Ricardo ng may pait. Pero ang kasamang ito ay napakahusay. Itinago niya ang mga pagkalugi sa pamamagitan ng isang serye ng komplikadong transaksyon. Ngayong lumabas na ang lahat, nasa bingit na tayo ng pagkabangkarote. Dapat may magagawa tayo, sabi ni Jasmine, ang kanyang isipan ay kumikilos ng mabilis. Maaari tayong magbenta ng mga ari-arian, maghanap ng bagong mga mamumuhunan. Isinaalang-alang na namin ang lahat, putol ni Maricel, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ngunit ang sitwasyon ay masyadong malubha. Kailangan natin ng agarang solusyon o mawawala ang lahat. Si Ricardo ay mabigat na naupo sa kanyang silya, na biglang lumitaw na mas matanda kaysa sa kanyang edad. May isang opsyon, sabi niya ng mabagal. Pero hindi ko alam kung handa tayong isaalang-alang ito. Si Jasmine ay tumingin sa kanyang ama, isang pakiramdam ng takot na lumalaki sa kanyang kalooban. Ano ito? Nagpalitan ng makabuluhang tingin sina Ricardo at Maricel bago nagpatuloy si Ricardo. Ang pamilyang Santos. Nagpahayag sila ng interes sa pagsasama ng kanilang kumpanya sa ating kumpanya. Sa kanilang suportang pinansyal, maaari nating malampasan ang krisis na ito. Kumunot ang noo ni Jasmine. Pero ang mga Santos ay kilala sa kanilang agresibong taktika sa negosyo. Gusto ba talaga nating makipag-ugnayan sa kanila? Wala tayong maraming opsyon, anak, sabi ni Maricel ng mahinahon. Ngunit may isa pang bagay. Huminga ng malalim si Ricardo bago magpatuloy. Ang mga Santos ay naglagay ng kondisyon para sa pagsasama. Gusto nila na pakasalan mo ang kanilang anak na lalaki, si Antonio. Si Jasmine ay tumayo ng biglaan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi paniniwala at takot. Ano? Hindi maaaring seryoso kayo? Nasa ika-21 siglo na tayo para sa pag-ibig ng Diyos. Hindi nila maaasahan na ikakasal ako para sa isang kasunduan sa negosyo. Alam namin, anak, sabi ni Maricel, tumayo upang yakapin ang kanyang anak. At hindi namin hihingin sa iyo ang ganito kung hindi ito lubos na kinakailangan. Ngunit kung wala ang pagsasamang ito, hindi lamang natin mawawala ang kumpanya. Libu-libong empleyado ang mawawala ng trabaho. Buong pamilya ang umaasa sa atin. Lumayo si Jasmine mula sa yakap ng kanyang ina, ang kanyang isipan ay isang bagyong emosyon.
Naisip niya si Marco, ang koneksyon na nabuo nila sa loob ng napakaikling panahon. Naisip niya ang kanyang isang buwan na namumuhay sa kalye, ang mga taong nakilala niya, ang mga pakikibakang nasaksihan niya. At ngayon, nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihang tulungan ang libu-libong mga taong iyon o hatulan sila sa kawalan ng trabaho at kahirapan. Kailangan ko ng panahon upang mag-isip, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos bulong. Ito ay sobra. Tumango si Ricardo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkakasala at pag-aalala. Nauunawaan namin, anak. Ngunit wala tayong masyadong panahon. Ang mga Santos ay naghihintay ng sagot sa susunod na ilang araw. Si Jasmine ay tumango ng mekanikal at umalis sa aklatan. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Nagtungo siya sa kanyang silid, isinara ang pinto at nagpakawala sa kama. Ang mga luha ay sa wakas ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate ng mensahe. Galing ito kay Marco, umaasa akong ayos lang ang lahat. Hindi ako makatigil sa pag-iisip tungkol sa'yo. Maaari ba tayong magkita bukas? Tiningnan ni Jasmine ang mensahe, ang kanyang puso ay hiwalay sa pagitan ng tungkulin sa pamilya at ng kanyang sariling mga hangarin. Paano niya pipiliin sa pagitan ng seguridad ng libu-libong pamilya at ang pangako ng tunay na pag-ibig? At paano niya maipapaliwanag kay Marco ang sitwasyon nang hindi siya nilalayuan magpakailanman? Habang umuusad ang gabi, si Jasmine ay nakikipagbuno sa isang pagdurusa ng pag-aalinlangan at mga takot. Alam niyang ang desisyon na kanyang gagawin ay magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa marami pang iba. At sa gitna ng lahat ng ito, ang imahe ni Marco, ang kanyang mabait na ngiti at mga mata na puno ng pangako, ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Inilagay ng tadhana sa harap niya ang isang malupit na pagsubok, at si Jasmine ay walang ideya kung paano niya ito mapaglalabanan. Ang umagang sumunod ay umusbong na maulap at maulan, na para bang ang panahon ay sumasalamin sa panloob na kaguluhan ni Jasmine. Nagdaan siya ng magdamag na gising, nagtatalo sa pagitan ng kanyang tungkulin sa pamilya at ang mga pagnanais ng kanyang puso. Nang bumaba siya para sa almusal, ang kanyang mga magulang ay naghihintay sa kanya sa silid kainan, ang kanilang mga mukha ay tensyonado at nag-aalala. Magandang umaga, anak, sabi ni Maricel, na sinusubukang ngumiti. Nakapagpahinga ka ba? Umiling si Jasmine habang siya ay naghahanda ng tasa ng kape. Hindi gaano. Nag-iisip ako tungkol sa lahat ng sinabi niyo kagabi. Si Ricardo ay nagpalitan ng tingin sa kanyang asawa bago magsalita. Jasmine, alam kong humihingi kami sa iyo ng isang napakalaking bagay. Pero gusto kong malaman mo na, anuman ang iyong desisyon, susuportahan ka namin. Si Jasmine ay tumingin sa kanyang ama, nagulat sa kanyang mga salita. Pero, tatay, ano ang mangyayari sa kumpanya kung hindi ako pumayag? Malalim na huminga si Ricardo. Maghahanap kami ng ibang opsyon. Marahil ay kailangan naming ideklara ang ating sarili na bangkarote at magsimula muli. Hindi magiging madali pero Hindi, putol ni Jasmine, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko maaaring payagan na bumagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. At hindi ko maaaring maging responsable para sa libu-libong tao na mawawalan ng trabaho. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Tinatanggap ko ang alok ng mga Santos. Si Maricel ay umiyak habang si Ricardo ay tumayo upang yakapin ang kanyang anak. Ang aking matatapang na anak, bulong niya sa kanyang buhok. Ipinagmamalaki ka namin. Hinayaan ni Jasmine na mayakap siya, lumalaban sa mga luhang nagbabantang tumulo. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay nag-vibrate na may mensahe. Iyon ay si Marco na nagtatanong kung maaari silang magkita para sa tanghalian. Naramdaman ni Jasmine na parabang nahati ang kanyang puso sa dalawa. Kailangan kong lumabas, sabi niya, umiiwas sa yakap ng kanyang ama. May bagay akong kailangang gawin. Si Marco ay sabik na naghihintay sa parehong kapihan kung saan nagkaroon sila ng kanilang unang tunay na pag-uusap. Nang makita niya si Jasmine na pumasok, ang kanyang mukha ay luminaw sa isang ngiti na mabilis na nawala nang makita ang mabigat na ekspresyon niya. Jasmine, ano ang nangyayari? Tanong niya, tumayo upang batiin siya. Umupo si Jasmine, umiiwas sa kanyang tingin. Marco, ako may kailangan akong sabihin sa'yo. Sa mabigat na puso, ikinuwento ni Jasmine ang lahat, ang krisis pampinansyal ng kanyang pamilya, ang alok ng mga Santos, ang kanyang desisyong tanggapin ang inayos na kasal.
Sa bawat salita, nakikita niya kung paano nawawala ang liwanag sa mga mata ni Marco, pinalitan ng isang halong sakit at hindi paniniwala. Hindi ka maaaring seryoso, sabi ni Marco nang matapos siya. Jasmine, kasi simula pa lang nating makilala ang isa't isa, pero nakakaramdam ako na may espesyal na bagay sa pagitan natin. Hindi mo maaaring itapon yan para sa isang kasunduan sa negosyo. Si Jasmine ay nilabanan ang mga luhang nagbabantang tumulo. Hindi lang ito isang kasunduan sa negosyo, Marco. Ito ay libu-libong buhay na nakadepende sa desisyong ito. Paano ko mailalagay ang aking personal na kaligayahan sa ibabaw nito? Kinuha ni Marco ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Dapat may ibang paraan. Hayaan mong tulungan kita. May mga kontak ako sa bangko, marahil ay makakahanap tayo ng solusyon. Sa isang sandali, hinayaan ni Jasmine ang kanyang sarili na maniwala na posible ito. Pero pagkatapos ay naalala niya ang kalubhaan ng sitwasyon, ang pangangailangan sa mga mata ng kanyang ama. Walang panahon, Marco. Ang mga Santos ay naghihintay ng agarang sagot. Kung hindi tayo pumayag ngayon, babawiin nila ang kanilang alok. Kung gayon ay bigyan mo sila ng panahon, pilit ni Marco. Hilingin mo sa kanila ang ilang araw pa. Ipinangangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang tulungan ka. Si Jasmine ay tumingin sa kanya, ang kanyang puso ay hiwalay sa pagitan ng pag-asa at tungkulin. Ako susubukan ko. Pero hindi ako makapangako ng anuman. Nagpaalam sila na may tensyonadong yakap, bawat isa ay nalulublob sa kanilang sariling mga iniisip at takot. Habang papalayo si Jasmine, pinagmasdan siya ni Marco, determinadong hindi siya mawawala ng hindi lumalaban. Sa mansyon ng mga Santos, si Antonio, ang panganay na anak ng pamilya, ay nakikinig sa lumalaking iritasyon sa mga tagubilin ng kanyang ama, si Carlos. Tandaan, anak, sabi ni Carlos, naglalakad sa kanyang mamahaling opisina. Ang kasal na ito ay mahalaga para sa ating mga plano. Sa mga reyes sa ilalim ng ating kontrol, magiging walang kapantay tayo. Kumunot ang noo ni Antonio. Ama, talaga bang kinakailangan ang lahat ng ito? Maaari naman nating bilhin ang kumpanya ng Reyes kapag idineklarang bangkarote. Tumigil si Carlos na tinitingnan ang kanyang anak ng may paghamak. At mawalan ng pagkakataong magkaroon ng utang na loob sa atin ang mga Reyes. Hindi, anak. Ang kasal na ito ay magbibigay sa atin ng higit pa sa pinansyal na mga ari-arian. Magbibigay ito sa atin ng kapangyarihan, impluensya. Pero hindi ko pa kilala ang babaeng ito, si Jasmine, protesta ni Antonio. Makikilala mo siya sa lalong madaling panahon, sagot ni Carlos na may malamig na ngiti. At gagawin mo ang anumang kinakailangan upang mahulog siya sa iyo. Naiintindihan mo? Si Antonio ay tumango ng walang ganang sumunod. Ama. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Marco ay nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina sa bangko. Mayroon siyang misyon at determinado siyang isakatuparan ito. Gumugol siya ng susunod na ilang oras sa pagtawag, pagsusuri ng mga dokumento, desperadong naghahanap ng paraan upang mailigtas ang kumpanya ng Reyes nang hindi kinakailangan ang inayos na kasal. Habang umuusad ang araw, napagtatanto ni Marco ang lawak ng problema. Ang sitwasyon ng mga Reyes ay mas malala pa sa sinabi ni Jasmine sa kanya. Ngunit hindi siya handang sumuko. Sa bawat hadlang na kanyang natutuklasan, lumalaki ang kanyang determinasyon. Samantala, si Jasmine ay naghahanda para sa hapunan kung saan formal niyang makikilala si Antonio Santos. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi nakikilala ang babaeng bumabalik sa kanyang tingin. Nakasuot siya ng eleganteng itim na bestido, ang kanyang buhok ay nakakulot sa isang sopistikadong bon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot, kulang ng kislap na nagising ni Marco sa kanya. Oras na, anak, sabi ni Maricel, dumungaw sa silid. Dumating na ang mga Santos. Si Jasmine ay tumango, humihinga ng malalim bago sinundan ang kanyang ina. Habang bumababa siya sa hagdan, ang kanyang telepono ay nag-vibrate na may mensahe mula kay Marco, huwag kang susuko. Nagtatrabaho ako sa isang solusyon. Mahal kita. Ang huling dalawang salitang iyon ay nagpalundag sa puso ni Jasmine. Paano siya magpapatuloy sa bagay na ito nang nalalaman na mahal siya ni Marco? Ngunit bago pa niya maisaalang-alang ang kanyang mga opsyon, nakaharap na niya si Antonio Santos. Jasmine, sabi ni Antonio, kinukuha ang kanyang kamay at marahang hinahalikan ito. Isang karangalan na sa wakas ay makilala ka.
Si Jasmine ay pinilit ang isang ngiti, batid ang inaasahang tingin ng dalawang pamilya. Ang karangalan ay akin, Antonio. Habang nagtutungo sila sa silid-kainan, hindi maiwasan ni Jasmine na isipin si Marco at ang kanyang pangako na makahanap ng solusyon. Posible kaya? O nanghahawak ba siya sa isang walang saysay na pag-asa? Ang hapunan ay naganap sa isang kapaligiran ng tensyon na halos hindi na itago. Si Carlos Santos ay nangibabaw sa pag-uusap, nagkukwento tungkol sa mga benepisyo ng pagsasama at ng maningning na hinaharap na naghihintay sa kanila. Si Jasmine ay halos hindi hinawakan ang kanyang pagkain, nahahati sa pagitan ng kanyang tungkulin at ng kanyang tunay na mga hangarin. Bigla, ang katulong ay nagmamadaling pumasok sa silid-kainan. Ipagpaumanhin ang panggugulo, sabi niya, tumutungo kay Ricardo Reyes. Ginoong Reyes, may isang tao sa pinto na nagpipilit na makita kayo. Sinasabi niyang urgent. Kumunot ang noo ni Ricardo. Sino ito? Isang tinatawag na Ginoong Villanueva, Ginoo. Sinasabi niyang may mahalagang impormasyon siya tungkol sa pinansyal na sitwasyon ng kumpanya. Si Jasmine ay tumayo ng biglaan, ang kanyang puso ay malakas na tumitibo. Marco, bulong niya. Si Carlos Santos ay tumingin kay Ricardo nang may pagdududa. Sino itong Villanueva? At ano ang kinalaman niya sa ating mga usapin? Bago pa makasagot si Ricardo, pumasok si Marco sa silid-kainan, ang kanyang mukha ay namumula sa pagmamadali at kasabikan. Ginoong Reyes, Jasmine, paumanhin sa panggugulo pero kailangan niyong makinig sa akin. Nakahanap ako ng solusyon. Lahat ng mata ay bumaling kay Marco, ilan ay may pagkagulat, iba ay may iritasyon. Si Jasmine ay nakatingin sa kanya na may halong pag-asa at takot. Sino ka ba? Sigaw ni Carlos Santos, tumayo mula sa kanyang upuan. Si Marco ay tumayo ng matuwid, hinaharap ang nagagalit na tingin ni Carlos. Ako si Marco Villanueva, Executive Vice President ng Bangko International. At mayroon akong isang panukala na maaaring magligtas sa kumpanya ng Reyes nang walang pangangailangan sa pagsasamang ito. Sumabog ang silid-kainan sa kaguluhan ng mga boses. Si Carlos Santos ay nanghihingi na paalisin si Marco, si Antonio ay nagmamasid sa eksena na may halong ginhawa at kuryosidad, at ang mga Reyes ay nakatingin kay Marco na may halong pag-asa at pagdududa. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga tingin ni na Jasmine at Marco. Sa sandaling iyon, kapwa nila alam na, anuman ang mangyayari susunod, ang kanilang buhay ay nagbago na magpakailanman. Inilagay ng tadhana ang isang serye ng mga pangyayari na susubok sa kanilang pag-ibig, katapatan, at mga pinakamalalim na halaga. At sa gayon, sa hindi inaasahang pagdating ni Marco, ang hapunan na dapat magsisemento sa kapalaran ng dalawang pamilya ay naging entablado ng isang drama na nagsisimula pa lamang. Ang mga baraha ay nasa mesa na, at ngayon ay oras na upang makita kung sino ang magkakaroon ng panalo sa larong ito ng kapangyarihan, pera, at pag-ibig. Ang silid-kainan ng mansyon ng mga Reyes ay naging isang larangan ng labanan. Si Carlos Santos, na ang mukha ay namumula sa galit, ay humaharap kay Marco Villanueva, na nagpapanatili ng lumilitaw na katahimikan sa kabila ng mararamdamang tensyon sa kapaligiran. Paano mo nangangahas na sumabog ng ganito? Sigaw ni Carlos. Ito ay isang pribadong pulong. Si Ricardo Reyes, na nakakabawi mula sa paunang, ay nanghimasok na may matatag na boses. Carlos, pakiusap. Sa tingin ko ay dapat nating pakinggan ang sasabihin ni Ginoong Villanueva. Si Jasmine, na ang puso ay mabilis na tumitibok, ay hindi maalis ang tingin kay Marco. Nakahanap ba talaga siya ng solusyon? O pinapahaba lamang niya ang hindi may iwasan? Si Marco, na tahimik na nagpapasalamat kay Ricardo sa isang kilos, ay naglabas ng isang folder mula sa kanyang briefcase. Ginoong Reyes, matapos suriin ang pinansyal na sitwasyon ng iyong kumpanya, nakabuo ako ng plano ng muling pagbuo na maaaring magligtas dito ng walang pangangailangan para sa isang pagsasama. Si Carlos ay tumawa ng may paghamak. Isang plano ng muling pagbuo. Sa loob ng ilang oras. Huwag mo akong patawanin, binata. Ngunit si Marco ay hindi nagpahadlang. Nang mahinahon, nagsimulang ipahayag niya ang kanyang plano. Isang kombinasyon ng muling pagpupondo ng utang, pagbebenta ng hindi mahalagang mga ari-arian, at isang pansamantalang pautang mula sa Bangko Internasyonal. Habang siya ay nagsasalita, ang mga mata ni Ricardo ay lumiwanag sa isang kislap ng pag-asa. Ito maaaring gumana ito, bulong ni Ricardo, sinusuri ang mga dokumentong dinala ni Marco.
Si Carlos, na nakikitang nauunawaan na ang sitwasyon, ay sinubukang mabawi ang kontrol. Ricardo, huwag kang maging naive. Ang planong ito ay isang pantasya. Ang aming alok ang tanging viable na opsyon. Ngunit si Maricel Reyes, na nanatiling tahimik hanggang sa sandaling iyon, ay nagsalita ng mahinahon ngunit matatag. Sa tingin ko ay dapat nating seryosong isaalang-alang ang panukala ni Ginoong Villanueva. Pagkatapos ng lahat, ang hinaharap ng aming anak ang nakataya. Si Jasmine ay tumingin sa kanyang ina ng may pasasalamat, nakakaramdam ng isang buhol sa kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang krisis na ito, nakakaramdam siya na mayroon siyang tunay na opsyon. Si Antonio Santos, na nagmasid sa buong eksena na may lumalaking kawalang ginhawa, sa wakas ay nanghimasok. Ama, marahil ay dapat nating ni. Ngunit pinigilan siya ni Carlos sa isang galit na tingin. Tumahimik ka, Antonio. Ang mga matatanda ang nag-uusap. Humarap sa mga Reyes, ang kanyang boses ay nagkaroon ng mapanakot na tono. Pag-isipan niyong mabuti. Ang aming alok ay may petsa ng pagtatapos. Kung hindi niyo ito tatanggapin ngayon, ito ay iurong magpakailanman. Sina Ricardo at Maricel ay nagpalitan ng makabuluhang tingin. Sa wakas, si Ricardo ay tumayo. Carlos, pinahahalagahan namin ang iyong alok, ngunit sa tingin ko ay kailangan namin ng panahon upang isaalang-alang ang lahat ng aming mga opsyon. Si Carlos ay biglang tumayo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na bahagyang napigilan. Gumagawa kayo ng malubhang pagkakamali. Halika na, Antonio. Habang umaalis ang mga Santos, si Antonio ay huling tumingin kay Jasmine. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata, at naniwala si Jasmine na nakita niya sa kanila ang halong ginhawa at pasasalamat. Matapos umalis ang mga Santos, ang silid kainan ay nalubog sa isang tensyonadong katahimikan. Si Marco, nabatid na siya ay nanggugulo sa isang intimate na sandali ng pamilya, ay nagsimulang mag-apologize. Ginoong at Ginang Reyes, ikinalulungkot ko ang aking panggugulo. Ako ni. Ngunit si Ricardo ay pumagitna, inaabot ang kanyang kamay. Huwag kang mag-apologize, Ginoong Villanueva. Binigyan mo kami ng pag-asa ng pinakakailangan namin ito. Si Jasmine, na hindi na makapagpigil, ay lumapit kay Marco. Paano mo ito nagawa? Si Marco ay tumingin sa kanya na may halong pag-ibig at determinasyon. Hindi kita maaaring pakawalan ng hindi lumalaban, Jasmine. Ginugol ko ang huling ilang oras sa pagkilos ng langit at lupa upang makahanap ng solusyon. Si Maricel, na nagmamasid sa palitan sa pagitan ng kanyang anak at Marco, ay mahinahong nang himasok. Sa tingin ko ay kailangan nating lahat na magpahinga at iproseso ang nangyari. Ginoong Villanueva, okay lang ba sa iyo na bumalik bukas upang talakayin ang mga detalye ng iyong panukala? Tumango si Marco, nagpapasalamat. Siyempre, Ginang Reyes. Ako ay mapaparito ng maaga. Habang nagpapaalam si Marco, sinamahan siya ni Jasmine sa pinto. Sa sandaling nasa labas na sila ng dinig ng kanyang mga magulang, si Jasmine ay hindi na nakapagpigil. Marco, ako hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Kinuha niya ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang mga kamay. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, Jasmine. Gagawin ko ang anumang bagay para sa iyo. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, puno ng emosyon at pangako. Sa isang sandali, tila maghahalikan sila, ngunit si Marco ay nagpigil, batid ang delikadong sitwasyon. Magpahinga ka, Jasmine. Bukas ay magiging bagong araw. Habang pinapanood niya si Marco na papalayo, si Jasmine ay nakaramdam ng isang halong ginhawa at pagkabalisa. Ang krisis ay hindi pa natapos, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman niyang may liwanag sa dulo ng tunel. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Reyes ay isang pugad ng aktibidad. Si Marco ay dumating ng maaga, gaya ng ipinangako, at nakulong kasama ni Ricardo at Maricel sa opisina upang talakayin ang mga detalye ng kanyang plano. Si Jasmine, na hindi makapag-concentrate sa anumang bagay, ay sabik na naghihintay sa hardin. Doon siya natagpuan ni Lucia, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at pinagkakatiwalaan. Jazz, ano ang nangyayari? Tanong ni Lucia, nag-aalala. Nakita kong pumasok ang gwapo. Hindi ba siya ang taong sinabi mo sa akin? Tumango si Jasmine, na nagpatuloy na ikwento sa kanyang kaibigan ang lahat ng nangyari sa nakaraang ilang araw. Si Lucia ay nakinig ng mabuti, ang kanyang mga mata ay lumalaki ng lumalaki habang umuunlad ang kwento.
Diyos ko, Jess, bulalas ni Lucia nang matapos si Jasmine. Parang plot ng teleserye. At ano ang gagawin mo ngayon? Bumuntong hininga si Jasmine, tumitingin sa bahay. Hindi ko alam, Lu. Ang lahat ay nakasalalay kung gagana ang plano ni Marco. At kung gagana ito, kailangan kong magpasya kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Kinuha ni Lucia ang mga kamay ng kanyang kaibigan. Jess, kilala kita mula noong bata pa tayo. Hindi pa kita nakitang magsalita tungkol sa sinuman tulad ng pagsasalita mo tungkol kay Marco. Sa tingin ko ay alam mo na kung ano ang nararamdaman mo. Bago pa makasagot si Jasmine, nakita nilang lumabas si Marco mula sa opisina na sinusundan din na Ricardo at Maricel. Ang tatlo ay may seryosong ekspresyon, ngunit may kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata. Si Ricardo ay lumapit sa kanyang anak. Jasmine, anak, maaari ka bang lumapit sandali? Kailangan nating mag-usap. Na ang puso ay nasa lalamunan, sinundan ni Jasmine ang kanyang mga magulang at si Marco pabalik sa opisina. Sa loob, si Ricardo ang nagsalita. Sinuri namin ng detalyado ang plano ni Ginoong Villanueva, nagsimula siya. At naniniwala kami na ito ang aming pinakamahusay na opsyon. Hindi ito magiging madali, kailangan ng maraming trabaho at ilang sakripisyo, ngunit pero mailigtas nito ang kumpanya at ang mga trabaho, kinumpleto ni Maricel, na may pagod ngunit tunay ng ngiti. Si Jasmine ay nakaramdam na isang napakalaking bigat ang nabawi mula sa kanyang mga balikat. Kung gayon, hindi ko kailangang pakasalan si Antonio. Umiling si Ricardo. Hindi, anak. Malaya kang pumili ng iyong sariling landas. Si Jasmine ay hindi napigilan ang mga luha ng ginhawa at pasasalamat. Nang hindi nag-iisip, tumalon siya sa mga braso ni Marco, na tumanggap sa kanya sa isang malakas at mapangalagaang yakap. Salamat, bulong ni Jasmine sa kanyang dibdib. Salamat sa hindi pagsuko. Marahang hinila siya ni Marco, tumingin sa kanyang mga mata. Jasmine, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ako ni. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, ang tunog ng doorbell ay sumabog sa sandali. Ilang segundo pagkatapos, ang katulong ay nagmamadaling pumasok sa opisina. Ginoo, sabi niya, tumutungo kay Ricardo. Ang mga Santos ay nandito. At mukhang labis silang nabalisa. Kumunot ang noo ni Ricardo. Papasukin mo sila sa sala. Pupunta kami doon. Habang nagtutungo sila sa sala, si Jasmine ay nakaramdam na ang takot ay muling kumukubkob sa kanya. Ano ang gusto ng mga Santos? Natuklasan ba nila ang plano ni Marco? Pagpasok nila sa sala, sinalubong sila ni Carlos Santos, na mukhang malapit ng sumabog sa galit. Sa kanyang tabi, si Antonio ay may ekspresyon ng pagkakasala at pagkabalisa. Ricardo, sigaw ni Carlos. Paano mo nangangahas na tanggihan ang aming alok para sa katawa-tawang plano ng dayuhan na ito? Si Ricardo, na nagpapanatili ng katahimikan, ay sumagot, Carlos, hindi kami tumanggi ng anuman. Simpleng isinasaalang-alang lang namin ang lahat ng aming mga opsyon. Ngunit si Carlos ay hindi handang makinig sa dahilan. Kalokohan. Alam kong nagkokonspirasya ka sa likod namin. Aba, dapat mong malaman na mayroon akong impormasyon na maaaring wasakin ang iyong reputasyon at ang iyong pamilya magpakailanman. Si Jasmine ay nakaramdam na nanigas ang kanyang dugo. Anong impormasyon ang maaaring hawak ni Carlos? Noon naman, si Antonio, na nakakagulat sa lahat, ay lumakad pasulong. Ama, tama na. Hindi ko maaaring ipagpatuloy ito. Si Carlos ay tumingin sa kanyang anak na may hindi paniniwala. Ano ang sinasabi mo, Antonio? Huminga ng malalim si Antonio bago magpatuloy. Ang impormasyong mayroon ka ito ay peke. Ako ang gumawa nito. Ang katahimikang sumunod sa pahayag na ito ay nakabibingi. Lahat ay nakatingin kay Antonio na may halong pagkagulat at pagkalito. Ano ang sinabi mo? Tanong ni Carlos, ang kanyang boses ay mapanganib na mababa. Si Antonio, bagamat kitang kinakabahan, ay nanatiling matatag. Narinig mo ako, ama. Ginawa ko ang impormasyong iyon dahil inakala ko na iyon ang gusto mo. Ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang pagkukunwaring ito. Wala namang ginawang masama ang mga Reyes. Si Carlos, na galit, ay hinawakan ang kanyang anak sa kwelyo ng kanyang damit. Ikaw ay isang tanga. May ideya ka ba kung ano ang ginawa mo? Si Marco at Ricardo ay mabilis na nang himasok, inihihiwalay si Carlos mula kay Antonio. Sa tingin ko ay oras na para umalis kayo, sabi ni Ricardo nang may katatagan.
Si Carlos, na napagtanto na nawala na ang lahat ng kanyang bentaha, ay tumawa ng mapait. Hindi pa ito tapos, Ricardo. Maghihiganti ako, isinusumpa ko. Habang umaalis ang mga Santos, si Antonio ay bumaling kay Jasmine. Paumanhin, sabi niya ng simple, bago sinundan ang kanyang ama. Matapos silang umalis, lahat ay nagkatinginan, na nagpuproseso pa rin ang nangyari. Aba, sabi ni Maricel, binabali ang katahimikan. Sa tingin ko ay binabago nito ang mga bagay. Tumango si Ricardo, bumabaling kay Marco. Ginoong Villanueva, mukhang may utang kami sa iyo nang higit pa sa inisip namin. Ang iyong plano ay hindi lamang magliligtas sa aming kumpanya, kundi pinalaya rin kami mula sa isang alyansa na maaaring naging mapanganib. Si Marco, gayunpaman, ay may mga mata lamang para kay Jasmine. Ako ginawa ko lamang kung ano ang tingin kong tama. Si Jasmine, na hindi na mapigilan ang kanyang mga emosyon, ay lumapit kay Marco. Hindi, ginawa mo ang higit pa riyan. Iniligtas mo ako, iniligtas mo kaming lahat. At hindi pinapansin ang presensya ng kanyang mga magulang, si Jasmine ay humalik kay Marco, isang halik na puno ng pag-ibig, pasasalamat, at pangako. Nang sa wakas ay naghiwalay sila, si Marco ay tumingin sa kanya na may pagsamba. Mahal kita, Jasmine. Alam kong nangyari ang lahat ng ito ng napakabilis, ngunit di. Pinatahimik siya ni Jasmine sa pamamagitan ng isa pang mabilis na halik. Mahal din kita, Marco. At pagkatapos ng lahat ng ating pinagdaanan, sigurado ako na mahaharap natin ang anumang bagay ng magkasama. Sina Ricardo at Maricel ay nagmamasid sa eksena na may halong pagkagulat at kagalakan. Sa wakas, si Ricardo ay lumalim ang kanyang lalamunan. Aba, mukhang marami tayong dapat ipagdiwang. Ano sa tingin niyo kung tayong lahat ay kumain ng hapunan? Habang naghahanda ang pamilya para lumabas, si Jasmine ay hindi maiwasang ngumiti. Ilang araw pa lang ang nakalipas, nakaramdam siya ng pagkabihag sa isang kapalaran na hindi niya pinili. Ngayon, salamat sa pag-ibig at determinasyon ni Marco, mayroon siyang hinaharap na puno ng posibilidad. Gayunpaman, habang lumalabas sila ng mansyon, wala sa kanila ang napansin ang kotse na nakaparada sa kabilang bahagi ng kalye, kung saan si Carlos Santos ay nagmamasid na may mga mata na puno ng galit at pagnanais na maghiganti. Ang bagyo ay maaaring nakalipas na, ngunit ang mga bagong hamon ay naghihintay sa kanila sa abot tanaw. At sa gayon, sa pag-ibig na nanaig sa kahirapan, ngunit may mga bagong banta na nag-aabang sa mga anino, nagsara ang isa pang kabanata sa kwentong ito ng pasyon, kapangyarihan, at katubusan. Pinagsama ng tadhana sina Jasmine at Marco, at ngayon ay nasa kanila na ang pagsusulat ng natitirang bahagi ng kanilang kwento, nang hindi nalalaman na ang kanilang pinakamalaking mga pagsubok ay darating pa. Ang mga susunod na buwan ay naging isang pag-ikot ng aktibidad para kina Jasmine at Marco. Ang plano ng muling pagbuo ng kumpanya ng Reyes ay nasa gitna ng pagpapatupad, at bagamat nangangailangan ito ng mahabang oras ng trabaho at mahihirap na desisyon, unti-unti nang nakikita ang mga positibong resulta. Si Jasmine, na determinadong ipakita ang kanyang halaga sa kabila ng kanyang apelyido, ay lubos na nalubog sa pamilyang negosyo, nagdadala ng mga sariwang ideya at bagong pananaw na nagbibigay ng panibagong sigla sa kumpanya. Si Marco, sa kanyang bahagi, ay naging isang mahalagang kakampi na nag-aalok ng kanyang karanasan sa pananalapi at hindi kondisyonal na suporta, gayunpaman, hindi lahat ay maayos. Si Carlos Santos, na napahiya at uhaw sa paghihiganti, ay nagsimula ng kampanya ng pagsirang puri laban sa mga Reyes at sa Bangko Internasyonal. Ang mga malisyosong tsismis at walang batayang akusasyon ay nagsimulang kumalat sa mga negosyanteng komunidad na sumusubok sa lakas ng pagbangon ng kumpanya ng Reyes. Isang hapon, habang si Jasmine at Marco ay nagtatrabaho hanggang gabi sa opisina, pumasok si Ricardo na may nag-aalalang ekspresyon. May problema tayo, inanunsyo niya, binabagsak ang dyaryo sa ibabaw ng mesa. Ang headline ay, Pandaraya ba sa pagbangon ng Reyes Corp? Mga di kilalang pinagmulan ay nagmumungkahi ng manipulasyon sa pananalapi. Si Jasmine ay nakaramdam na parabang nanigas ang kanyang dugo. Tatay, ito ay katawa-tawa. Alam mo na ang lahat ng ginawa natin ay lubos na legal at transparent. Si Marco, na may kunot sa noo, ay sinusuri ang artikulo. Ito ay may tatak ni Carlos Santos sa lahat ng dako. Sinusubukan niyang sirain tayo. Tumango si Ricardo, dinadaan ang kanyang kamay sa kanyang kulay abong buhok. Alam ko, pero ang pinsala ay nagawa na. Ang ating mga shareholder ay kinakabahan,
at ilan sa ating mga kasosyo sa negosyo ay nagsisimula ng mag-alinlangan. Kailangan nating gumawa ng aksyon, sabi ni Jasmine, ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis. Hindi natin maaaring payagan si Carlos na sirain ang lahat ng ating pinaghirapan. Sa sandaling iyon, si Maricel ay nagmamadaling pumasok sa opisina, hawak ang kanyang telepono. Hindi niyo paniniwalaan kung sino ang tumawag sa akin, sabi niya, na may halong pagkagulat at pag-asa sa kanyang boses. Si Antonio Santos. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pagkamangha. Si Antonio, tanong ni Jasmine. Ano ang gusto niya? Umupo si Maricel bago sumagot. Sinasabi niyang may impormasyon siyang maaaring makatulong sa atin. Impormasyon tungkol sa madilim na mga negosyo ng kanyang ama. Isang tensyonadong katahimikan ang pumuno sa silid habang nilalaman nila ang balitang ito. Sa wakas, si Marco ang nagsalita. Maaari itong isang bitad. Si Jasmine, gayunpaman, ay naalala ang ekspresyon ni Antonio noong araw na inaminin niyang pinalso niya ang impormasyon. O maaaring ito ang paraan niya para tumubos, sabi niya ng mahinahon. Matapos ang isang mahabang diskusyon, nagpasya silang makipagkita kay Antonio sa isang neutral na lugar. Kinabukasan, sa isang diskreto na kapihan sa gitna ng lungsod, nagkaharap sina Jasmine at Marco sa anak ng kanilang kaaway. Si Antonio ay tila kinakabahan ngunit determinado. Salamat sa pagtanggap na makita ako, nagsimula siya. Alam kong wala kayong dahilan para pagkatiwalaan ako, pero pagod na ako sa mga kasinungalingan at manipulasyon ng aking ama. Sa susunod na oras, inihayag ni Antonio ang isang network ng katiwalian at iligal na negosyo na hinabi ni Carlos Santos sa loob ng maraming taon. Ibinigay niya sa kanila ang mga dokumento, email, at recording na nagpapatunay sa kanyang mga pahayag. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Jasmine, nananatiling may pagdududa. Ama mo siya pagkatapos ng lahat. Tumingin sa kanya si Antonio na may halong lungkot at determinasyon. Dahil ito ang tama. At dahil gusto kong maging mas mabuti kaysa sa kanya. Sa bagong impormasyong ito, sina Jasmine at Marco ay bumalik sa kumpanya ng Reyes na may panibagong lakas. Nagtatrabaho silang walang pagod sa loob ng ilang araw, naghahanda ng estratehiya upang labanan ang mga akusasyon ni Carlos at ilantad ang kanyang sariling mga krimen. Sa wakas, sa isang press conference na madaliang tinawag, si Jasmine ay tumayo sa harap ng maraming mamamahayag at kamera. Kasama si Marco sa kanyang tabi at ang kanyang pamilya na sumusuporta sa kanya, nagsimula siyang magsalita. Kami ay hindi makatarungang inakusahan ng pandaraya at manipulasyon, sabi niya na may matatag na boses. Ngayon kami ay nandito hindi lamang para pasinungalingan ang mga akusasyong iyon, kundi upang ihayag ang katotohanan sa likod nito. Isa-isa, inilatag ni Jasmine ang mga dokumento at ebidensya na nagpapatunay sa kawalan ng kasalanan ng Reyes Corp. At ang pagkakasala ni Carlos Santos. Ang silid ay sumabog sa isang kalabisan ng mga tanong at mga flash ng kamera. Habang kumakalat ang balita na parang apoy sa media, nakita ni Carlos Santos kung paano nadudurog ang kanyang imperyo. Sa loob ng ilang oras, ang kanyang mga kasosyo ay nagsimulang lumayo, at ang mga otoridad ay nagsimula ng investigasyon sa kanyang mga negosyo. Sa mga susunod na araw, ang bagyo ng media ay matindi, ngunit ang Reyes Corp ay lumitaw na mas malakas kaysa dati. Ang transparency at katapatan kung paano hinaharap ni Jasmine at kanyang pamilya ang krisis ay nagbigay sa kanila ng respeto at tiwala ng publiko at ng mga investor. Ilang linggo pagkatapos, sa terasa ng mansyon ng mga Reyes, sina Jasmine at Marco ay nagmamasid sa paglubog ng araw, nagmumuni-muni sa lahat ng kanilang naranasan. Makapaniwala ka ba na nagsimula ang lahat ito sa isang abrigo? Sabi ni Jasmine, marahang tumatawa. Niyakap siya ni Marco mula sa likod, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang balikat. Ang pinakamabuting regalo na naibigay ko sa aking buhay, bulong niya. Umikot si Jasmine upang tumingin sa kanyang mga mata. Marco, ang mga buwang ito ay naging kahangalan. Nakaharap tayo ng mga krisis, mga banta, mga pagtataksil. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nakahanap ako ng isang bagay na hindi ko alam na hinahanap ko. Ano yon? Tanong niya, bagamat ang kanyang tingin ay nagpapahiwatig na alam na niya ang sagot. Ikaw, sagot ni Jasmine, hinihipo ang kanyang pisngi. Natagpuan ko ang pag-ibig ng aking buhay. Ngumiti si Marco, naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Anong pagkakataon, sabi niya, lumuluhod sa harap niya. Dahil natagpuan ko rin ang akin.
Binuksan niya ang kahon, nagpapakita ng isang magandang engagement ring. Jasmine Reyes, bibigyan mo ba ako ng karangalan na maging asawa ko? Na may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata, tumango si Jasmine. 1,000 beses. Habang naghahalikan sila, siniselyuhan ang kanilang engagement kasama ang paglubog ng araw bilang saksi, kapwa nila alam na ito ay simula lamang ng kanilang kwento. Nakalampas sila sa mga hadlang na tila imposible, at handa silang harapin ang anumang hamon na maaaring iharap sa kanila ng hinaharap, basta't magkasama sila. Sa mga susunod na buwan, ang buhay ay nagpatuloy. Ang Reyes Corp. ay umunlad sa ilalim ng pinagsanib na pamumuno ni Ricardo at Jasmine, na may Marco bilang pangunahing tagapayo sa pananalapi. Si Carlos Santos ay hinarap ang mga legal na konsekwensya ng kanyang mga aksyon, habang si Antonio, na malaya na sa anino ng kanyang ama, ay nagsimulang bubuo ng kanyang sariling landas. Ang kasal nina Jasmine at Marco ay isang kaganapan na nakakuha ng atensyon ng buong lipunang Pilipino. Sa isang intimate ngunit eleganteng seremonya, na paligiran ng pamilya at mga kaibigan, sumumpa silang mahalin at suportahan ang isa't isa sa buong buhay nila. Habang nagsasayaw sila ng kanilang unang waltz bilang mag-asawa, isinandal ni Jasmine ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Alam mo ba, bulong niya. Noong nakatira ako sa kalye, nanaginip ako na makahanap ng layunin na gumawa ng pagkakaiba sa mundo. Si Marco ay tumingin sa kanya ng may pagkamausisa. At natagpuan mo ba ito? Ngumiti si Jasmine, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig at determinasyon. Natagpuan ko ito. Nakahanap ako ng pag-ibig, nakahanap ako ng aking panloob na lakas, at nakahanap ako ng paraan upang gamitin ang aming posisyon para matulungan ang iba. At nagsimula ang lahat sa isang gawa ng kabutihan mula sa isang estranghero. Marahang hinalikan siya ni Marco. Hindi iyon kabutihan, iyon ay tadhana. Nakatakda tayong magkita, mahalin ang isa't isa, harapin ang mga pagsubok na ito ng magkasama. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang sa paligid nila, sina Jasmine at Marco ay nawala sa kanilang sariling mundo, sumasayaw sa ritmo ng isang musika na sila lamang ang nakakarinig. Mula sa pagiging estranghero ay naging magkasintahan, mula sa pagharap sa kahirapan ay nagtagumpay laban dito. Ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang nagkataong pagtatagpo sa isang malamig na umaga sa Maynila, ay ngayon ay patungo sa isang maningning na hinaharap na puno ng posibilidad. At bagamat alam nilang patuloy na maghaharap ng mga hamon ang buhay, sigurado sila sa isang bagay, magkasama, malalampasan nila ang anumang balakid. Dahil sa wakas, ang tunay na pag-ibig, iyon na ipinanganak mula sa kabutihan, habag, at mutual na paggalang, ay ang pinakamakapangyarihang lakas sa lahat. At natuklasan nina Jasmine at Marco na, kapag mayroon kang ganitong uri ng pag-ibig, walang pinansyal na krisis, o mapanghiganting kaaway, o lihim ng pamilya ang maaaring sirain ito. Kaya, sa isang maalab na halik na nagselyado sa kanilang pagsasama at nangako ng isang hinaharap na puno ng pag-ibig at mga pakikipagsapalaran, isinara nina Jasmine at Marco ang isang kabanata ng kanilang buhay at nagsimula ng isa pa. Isang kabanatang susulatin nila ng magkasama, araw-araw, hinaharap ang bawat bukang liwayway na may katiyakan na, anuman ang mangyari, ang kanilang pag-ibig ay magiging palagi nilang lakas at gabay. At habang umuusad ang gabi at ang mga bituin ay kumikinang sa Maynila, ang kwento nina Jasmine at Marco ay naging isang alamat, isang paalala sa lahat na ang tunay na pag-ibig ay umiiral, at na kung minsan, ang lahat ng kailangan upang matagpuan ito ay isang gawa ng kabutihan at ang tapang na sundin ng puso.